Ayan, so ito naman yung problem set number 3 para sa ating class. Ayan, so basahin ko lang itong number 1 sa general instruction. So sabi dito, use yellow paper for your handwritten answers and solution. Okay, so mahalaga yung handwritten. Kapag ang pinasa yung problem set number 3 sa akin ay typewritten or computerized, hindi ko yun tatanggapin. Okay, so basahin nyo na lang yung rest ng general instruction. Basta ang mahalaga, handwritten dapat yung inyong problem set number 3. Okay, so ang gagawin nyo dito sa problem set number 3, mag-a-assess kayo ng risk of cardiovascular disease using yung itong dataset na ipaprovide ko sa inyo. Okay, so ito yung dataset, tapos ito yung task sa page 3. Ayun. So, nakalagay dito, gagamit daw tayo ng table 1. Gamit kayo ng table 1 to summarize your calculations dito sa task number 1. So, ang table 1 is ito, nasa page 4. Ito, table 1. Tapos, tables 2A hanggang 2F naman para sa frequency distribution ng kada health metric. Okay, so yung health metric na tinutukoy dito is itong BMI, blood pressure. So, meron tayong systolic blood pressure tsaka diastolic blood pressure. Magkabukod yun. Itong FBGI, fasting blood glucose level. Tapos, itong LDL is low density lipoprotein. Ito ng HDL ay high density lipoprotein. So, kada health metric, gagawin ninyo nito, isa-isa. So, for example, yung BMI, kukunin nyo yung minimum, maximum range, yung mean, median, mode. Okay, isa-isa. Kada health metric, kukunin nyo lahat ng yan. Okay. Mukha lang madami, pero konti lang yan. Kasi pare-pareho lang naman ang process. Ayun, so, ayan, gagamit kayo ng to summarize your calculation. Dapat eto ay gagamitin ninyo. Okay, sana malinaw yon. Table 1 to summarize your calculations dun sa task number 1. Yan. Ito naman yung mga table 2 para sa frequency distribution table. Ayan, hanapin nyo na lang yung notes. And then, ay nakalagay dito, show your solution para sa mga parts na kailangan ng solution. Next, you may use Microsoft Excel or Google Spreadsheet to check your computation. Okay, pang-check lang yung Google Spreadsheet or Microsoft Excel. Okay, huwag nyo naman iaasa sa Google Spreadsheet kasi dapat marunong kayo gumawa niyan. Okay, kasi yan din lang yung laman ng midterm natin. Okay, so pwede nyong i-download yung Excel file dito sa link na to. Okay, so try natin. Pag clinic nyo yan, ayan, dito kayo mapupunta. Ang gagawin nyo dito, punta lang kayo dito sa file. Ito, click nyo yung file and then i-download or download file. Ayan, depende sa ano nyo. Ayan, so download nyo lang yung Microsoft Excel. Kapag dinownload nyo siya, ayan, hintayin natin. Ayan, so i-open natin. Ayan, enable editing. Ayan. So, ipapakita ko lang sa inyo kung paano gamitin yung Excel spreadsheet or Google spreadsheet para sa pag-check ng data points natin. Okay, so pakita ko sa inyo itong para sa BMI. Okay, so una muna, i-copy muna natin ito. Isama natin yung pangalan nitong si John. Ayan, pwede din namang hindi na. Ayan, copy lang natin hanggang dito sa 50 yung tao. So, Control C or Command C kapag MacBook ang gamit nyo. Lipat lang natin dito. Ito. And right click. Tapos, itong paste 1, 2, 3. Para yung values lang yung makakopy natin. Okay, so, ang gagawin natin dito is, i-sort natin. Di ba yung hahanapin natin? Tingnan ulit natin tong Ito, ang hinahanap natin dito, halimbawa ito, mean, median, and mode. Okay, so bago nyo gawin itong sa Excel, dapat itry nyo muna on your own sa calculator ninyo. Okay, bago nyo gawin dito sa Excel, itong ginagawa ko ngayon,
itatry nyo muna dapat sa calculator ninyo. Okay, para matest ninyo kung kaya nyo bang gawin sa calculator nyo yung ginagawa natin dito. Okay, bakit? Kasi para sa midterm. Okay, practice nyo na din. Okay, so next natin gagawin, i-highlight lang natin to. Actually, hindi pa pala natin kailangan. Kunin muna natin, di ba yung hinahanap natin is mean, median, tsaka mode. Yan. So, para sa mean, pwede tayong gumamit ng, ito, gamit lang tayo ng formula na average. Average, yan, double click. Tapos, piliin lang natin ito. Either highlight or sulat natin yung value. Okay, highlight na lang natin. Kapag na-highlight nyo na, enter lang. Yun, nakuha nyo na yung mean. So, ito na yung mean for BMI. Okay, para naman sa median, kailangan nating i-rank. Tama? So, highlight natin sila. And then, pagka-highlight, i-click nyo dito sa sort and filter. And then, dito sa custom sort. Pagka-open ng custom sort, dito sa column, kailangan i-select natin kung anong column yung i-sort natin. Dapat nasa kung anong column yung mga values. Halimbawa dito sa atin, sa akin, sa column L yung mga values. So, yung column L yung isa-select ko dito. Okay? Kasi kapag K yung pinili ko, ang mangyayari dyan, ang isusort na tong Excel file is itong mga pangalan. Okay? So, hindi natin kailangan yun. Ang kailangan nating isort is yung mga BMI. So, column L and then hit OK. Ayan. So, nagbago na siya, hindi na si John yung nasa top ng list kasi 28 yung kanyang BMI. Ang nandito na ay si Eric. Check natin kung si Eric ay 23. Ayan, ito si Eric. Yan. So, 23 yung kanyang BMI. So, tama. Okay, so makukuha na natin yung median. Hahanapin lang natin yung gitna nito. Okay, so ang gitna nitong 50 ay 24 tsaka 24. So, yung 25 tsaka 26. Okay, so hanapin nyo lang. Pwede kayong maglagay dito ng 1, 2, 3. And i-select nyo lang yung 1, 2, 3. Tapos, lagay nyo dun sa bottom right corner. And then, han i ayan, kapag naging cross na yung cursor, and hilahin nyo lang, i-drag nyo pababa. Ayan, hanggang 50. Yan, para magkaroon ng number 1 to 50. Tapos, hanapin nyo yung 25, 26. Yan. Yan na yung median. Ayan, kung di ako nagkakamali. Median. Ayan. Para sa mode naman, hanapin nyo lang kung aling BMI yung pinakamarami. Okay, makukuha nyo na yung mode. Okay. Next naman, para dito sa population standard deviation tsaka population variance, pwede rin natin gamitin yung Excel para ma-check natin yung answers natin. Okay, so ang gagawin natin dito, okay, dito, wait lang, tanggalin ko lang muna ulit to. Copy natin, ito. Yan, sinama ko yung pangalan. Yan, so, ito yung mga data points natin. So, lagay natin X, okay? Kasi yung X yung yung notation natin for data point. Tapos, dito sa next column, di ba ang ginagawa na natin is standard deviation. Okay. Deviation. Kung natatandaan nyo yung mga column na ginagawa natin. Dito sa column naman na to is X minus, yan natin ng symbol. Ito, X minus mu. Okay. So, dyan yung column na X minus mu. Dito naman sa third column is i-square naman. Tama?
Ayan, sana tandaan nyo pa yung ating standard deviation. Yan. Okay, so kapag nagawa na natin yan, gagawin naman natin next is ito, x minus mu. So, gagamit tayo ng formula. Ang formula ang gagamitin natin is ito, equals 28. Select natin tong cell, which is cell L3, minus 28.92. Kasi yun yung ating mean ng BMI. Ayan. 28.92. Tapos, i-enter lang natin. Okay, so, yun na yun. Okay. So, tama bang mean na to ay 28.92? Ayan, 28.92 siya. Lagay natin average ng L3 up to L52. Ayan. So, 28.92. Ito yung ating mean. Ayan, since nakuha na natin, gagawin lang natin is, again, isa-select natin yung cell na may formula. Ito. Select natin yan. Tapos punta tayo dun sa bottom right hanggang sa lumabas na yung cursor na block na plus sign. Tapos, i-drag lang natin pababa hanggang dun sa pinaka bottom. Yan. Yan. So, nakuha na natin lahat ng x minus mu. And, i-ano lang natin to. Yan. Para naman dito sa last column, i-square lang natin ito. Okay. So, gamit ulit tayo ng formula. Equals ito times ito ulit. Okay. Para square. Yun. So, nakuha na natin yung square nitong x minus mu para dito sa data point na 28 na BMI. Okay, so, ganun ulit. I-drag ulit natin yung formula pababa. Yun. So, yan. Nakuha na natin. So, di ba ang ginagawa natin kapag nakuha na natin to, kukunin naman natin yung summation ng lahat ng to. Okay, so dapat marunong kayo gumawa or kumuha ng summation ng mga yan manually. Okay, ang Excel is gagamitin lang natin pang check. Okay, so gamit ulit tayo ng pangalanan muna natin para hindi tayo malito. Summation ng, copy natin to. Yan. Ayan, so gamit tayo ng formula, sum ng N3 up to N52. Ayan. Ayan, so ito na yung sum niya. Okay, ano nga ulit yung process kapag sa pagkuha ng standard deviation? Kapag nakuha na natin yung sum, di-divide naman natin yung sum by kung ilan yung data points. So, ito ay equals neto divided by 50. So, ito yung divide by n. Tapos, ito naman yung square root. Square root. And so, wait lang. Gamit ulit tayo ng formula. Square root nito. Enter. Ayun. So, ito na yung ating standard deviation for BMI. Yan. Ito yun. Copy lang natin. Ito naman yung ating variance. Ay, mali. Ito yan. Yan. Ito naman yung ating variance.
I mean standard deviation. Ayan, babaan lang natin. Yan, nakuha na natin yung standard deviation tsaka variance. Yun lang. So, gagamitin nyo yung Excel to check your solution. Ayun, ganun ulit yung gagawin nyo para dito sa systolic blood pressure, diastolic blood pressure, FBG, LDL, tsaka HDL. Ayun, sana clear. Kung may question, pwede naman kayo magtanong. So, yun lang for our data set. At ang pasahan nito again is 1 week before your midterm. Okay, thank you.